dito. Ilang araw daw kasing maganda ang panahon. Pero dahil nga raw sa babala ng pag-asa, nakaantabay na ang lokal na pamahalaan. Reyes, sa mga oras na ito, wala pa naman daw utos ng lokal na pamahalaan na kailangan na magpalikas. At yan ang latest mula dito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Jamie Santos. Samantala, mas madalas na raw gising si Comedy King Dolphy. Bukod dyan, wala na rin siyang pneumonia. Mula sa Makati Medical Center, may live report si Isay Reyes. Isay. Rhea, sa siyam na araw na pagkaka-confine ni Comedy King Dolphy dito sa Makati Medical Center, simula nga nung June 9, nangingibabaw ang saya sa pamilya Quezon dahil patuloy daw na bumubuti ang lagay ng ama. Nananatili mang kritikal ang kondisyon ng ama, ang importante raw para sa pamilya Quezon, nakikita nilang unti-unti nang umaayos ang kanilang lagay. Sa isang text message na pinadala ni Eric Quezon sa media kagabi, sinabi niyang sinabihan ni Dolphy ng I love you si Jaja Padilla, pati ang iba pa nitong kapatid na babae. Humingi rin daw ito ng tubig. Pati ang Patient Relations Director ng Makati Medical Center na si Dr. Eric Nubla, magandang balita rin ang ibinigay sa media kahapon. Ayon umano sa pamilya Quezon, nakakakuha na sila ng reaksyon o sagot mula sa Comedy King sa pamamagitan ng pagtango, pagtaas ng kilay at unti-unting pagtataas ng kamay. Tinatangka din daw nitong magsalita dahil ibinubukas nito ang bibig. Pero dahil sa isinagawang tracheostomy, hindi makalabas ang kanyang boses. Pero kapansin-pansin ang pagpapakita nito ng facial expression kapag ito ay may nararamdaman. Sinusubukan pa nga raw nitong ngumiti ng mas madalas. Napipisil na rin niya ang daliri ng mga kumakausap sa kanya. Ayon kay Dr. Nubla, ang tuloy-tuloy na dialysis at blood transfusion ang sumusuporta kay Dolphy. Ipinapakita daw nito na lahat ay under control. Kumbaga, monitored nila ang bawat pagbabago sa katawan ni Dolphy. Kapag nagtuloy-tuloy ang pagbuti ng lagay ni Mang Dolphy, maaari na siyang ilabas ng intensive care unit. Rhea, sa mga oras na ito, wala nang pneumonia si Mang Dolphy pero meron pa rin siyang infeksyon sa kanyang sistema kaya't mananatili tayo nakaantabay dito sa Makati Medical Center sa maaaring updates na ibigay ng kanilang pamilya. Nagpapahayag din ng pasasalamat ang pamilya Quezon para sa mga nagdarasal sa kanilang ama dahil napaka-importante daw nito. Rhea? Alright, maraming salamat, Isay Reyes. Nagpaunlak ng one-on-one interview sa aking programa sa GMA News TV si dating Pangulong Joseph Estrada. At sa aming pag-uusap, sinagot po niya ang ilang issue hinggil sa politika. Napag-usapan din ang lagay ng hari ng komedya na si Dolphy na inalayan pa niya ng isang awit. Narito ang report. Dating Pangulong Joseph Erap Estrada! Naging masaya at makabuluhan ang aking naging panayam kay dating Pangulong Joseph Erap Estrada sa Tonight with Arnold Clavio. Sa kabila nito, hindi maiwasan ni Erap na pag-usapan ang lagay ngayon ng isa sa kanyang matalik na kaibigan, ang hari ng komedya na si Dolphy. Nung binisita niyo po siya sa ospital, pwede bang pakikwento kamusta yung inyong nakita? Nagkaroon ba kayo ng pagkakataong magkausap kayo? Hindi, wala. Wala talaga? Wala talaga. At hindi ako makatingin sa nakikita ko. Lalo ako naawa, nadidepress ako lalo. Dahil nakakita ko na yun, ma-flashback yung masaya namin mga araw na samahan. Aking tinanong kay Erap kung karapat-dapat na bang hiranging national artist ang kanyang kaibigan. May alam ka ba bakit hanggang ngayon hindi pa siya bigyan ng National Artist Award? Yun na nga, ang pinagtataka ko, kamukha ng aking isa sa pinakamamahal na kaibigan. Si FPJ, nung bibigyan ng award, nung patay na. Long overdue na yung kay Dolphy. Yung kay Paring Pidol. Alam mo, si Paring Pidol, talagang isang artista na sa natural at walang effort. Talagang napakagaling at napakabait na tao. Never a dull moment kay Pidol Sa aking pananaw siguro mga ilan dekada pa, mga 10 dekada, 100 years bago magkaroon ng isang Dolphy ulit. At bilang pagmamahal kay Dolphy, may inialay din siyang kanta para sa kanya. Ang layunin natin ay para sa ating bayan. Magkasangga, lagi tayo'y walang iwanan.
Bukod pa rito, may ilang ding issue na sinagot si Erap. Una na rito ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng lungsod ng Maynila kung saan ay makakatapat niya ang kanya naging kaibigan na si Manila Mayor Alfredo Lim. Kamusta na ho kayo ni Manila Mayor Lim? Okay naman. Nagkita ho na ho ba kayo after nung nagdesisyon kayo sa Maynila na po tumakbo bilang alkalde? Hindi pa. Hindi pa. Magkaibigan naman kami dati. Dati po. Hindi, hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Ako sa kanya kung tinuturing pa rin niya akong kaibigan. Pero ako, kaibigan ko pa rin siya. At, nagkasama naman kami. Na-appoint ko siya ng DILG secretary noon, nung panahon ko. Oo nga po. Opo. Hindi rin inuurungan ni Erap ang aking personal na tanong sa kanya. Siguro, dahil Nasubukan mo na ba? Maglasing ha? Maglasing dahil sa pag-ibig. teka muna, isipin ko pa. O yun po. Iisipin ko pa kung ilang beses. Hindi ko mabilang eh. Maraming beses na yata. Oh. Eto, kung hindi ka nalasing, nasubukan mo na ba umiyak dahil sa isang babae? Hindi pa. Umiyak ako, namatay mo nanay ko. Sa ibang balita, humihiling ng hustisya ang pamilya ng isang kasambahay na umuwi sa Catanduanes matapos umanong pagmalupitan ng kanyang babaeng amo. Sa loob daw ng 2 taon niyang pamamasukan bilang kasambahay, pagmamaltrato umano ang sinapit ng 22 anyos na si Bonita Baran sa kamay ng amo sa Tandang Sora, Quezon City. Bukod sa tadyak at suntok, pinlansya pa umano sa mukha si Bonita. Sa pinakahuling araw na pagsampal umano ng amo na mag-aang pisngi at halos pumikit na ang mata ng kasambahay. Dahil dito, kailangan daw maoperahan ang biktima para di tuluyang mabulag ang kanyang mata. Hindi pa muna namin papangalanan ang babaeng amo hanggat hindi pa namin nakukuha ang kanyang panig. Dakuna ng CCTV camera ang suspect sa pagpatay sa isang ina na sumundo lamang sa anak niya sa isang daycare center sa Tondo, Maynila. Ay sa mga pulis, posible may kinalaman ang negosyong pautang ng biktima sa krimen. Darito ang report ni Dante Perelio. Nakabenda at nakatali ang kaliwang braso ng 5 taong gulang na anak ng pinaslang naginang sa Tondo, Maynila. Tinamaan ng bala sa braso ang bata nang barilin ng di nakikilalang lalaki ang kanyang ina sa La Suerte Street. Sinundo lang siya ng ina mula sa daycare na pinapasukan. Nakita ng bata kung paano pinagbabaril at namatay ang kanyang ina. Ang itsura daw ng suspect base sa mga saksi, may taas na 5'6" hanggang 5'7". May katabaan, nakasuot ng orange na polo shirt at may sombrero. Tugma ito sa isang lalaking nakuna ng CCTV ng barangay ilang minuto matapos ang krimen. Sa CCTV, makikita sa malayo ang isang lalaki na patawid at papasok ng iskinita. Sa sumunod na kuha, kita ang paglabas ng lalaki sa iskinita at muling tumawid. Nakasombrero ito ng puti, orange na t-shirt, maong pants at puting tsinelas. Ikinatuwa ng ina ng biktima ang bagong development sa kaso. Masakit talaga kay may maliit pang anak. 5 buwan pa lang yung anak. Masakit talaga kay walang mag-alaga kundi ako lang yan. Ang mga nakakakilala naman sa biktima, hindi pa rin makapaniwala sa pangyayari. Mabait daw kasi ito. Nabalitaan ko na lang yun eh. Nagulat nga lang ako. Na sinabi na gano'n, pinamay daw, binaril. Dapat di na idamay pati yung bata. Kaya lang kawain, bata kawawa. Minsan nanghiram rin kami ng pera sa kanya. Pag nagigipit kami, ayos naman, wala naman problema. Madali naman siyang lapitan. Isa sa posibleng motibo na tinitingnan ng pulisya ang negosyo nitong patubuan. Kasi nagpapaluwal to ng pera. Although wala pa kaming concrete evidence kung ano talagang motibo ng pagpatay niya. Magpagpatay sa kanya. Pangalawang insidente na raw ito ng pamamaril sa lugar. Noong nakaraang linggo, isang babae rin ang binaril malapit sa daycare center. Malaki raw ang posibilidad na may koneksyon ng 2 kaso. Itong unang napatay, may hawig dun sa napatay na pangalawang biktima. Kaya we presumed na yung unang biktima na babae ay biktima ng mistaken identity lang. Maaaring tagaroon din daw ang gunman na isang hired killer dahil kabisado ang mga pasikot-sikot sa lugar. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting.
Kotse wasak matapos masagian ng dalawang trailer truck sa Maynila. 100 residente patay sa landslide at baha sa Bangladesh. At Sam Pinto muling itinanghal na sexiest Pinay ng isang men's magazine ngayong 2012. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ang nakikita niyo po ay ang live na kuha sa Cagayan, sa Santa Ana, Cagayan, kung saan ngayon ay nakataas po signal number 2 dahil nga sa bagyong Dindo. Paalala po, walang pasok ang mga estudyante mula preschool hanggang high school sa lugar na yan. At ngayon ay patuloy silang binabayo nitong bagyong Dindo. Bagamat ngayon ay medyo humina po ang hampas ng hangin dyan po sa Santa Ana, Cagayan. Abangan po iba pang detalye kaugnay ng hagupin ng bagyong Dindo sa ilang bahagi ng Northern Luzon. GMA congratulates the UP Alumni Awardees on being honored this year by the University of the Philippines Alumni